Babala ang signal na ito para sa panganib sa unahan. A. Umiindap na dilaw na ilaw. B. Umiindap na pulang ilaw. C. Umiindap na birding ilaw. Ang tamang sagot, letter B. Umiindap na pulang ilaw. Naglalakad ka sa isang intersection at nakita mo ang sinyas na ito. Ano ang dapat mong gawin? A. Mapanatili ang bilis dahil ang lahat ng trapiko sa unahan ay dapat magbigay sa iyo. B. Dumating sa isang kumpletong paghinto at magpatuloy pagkatapos na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko. C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang naglalakad at sa trapiko sa unahan. Ang tamang sagot, letter C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at sa trapiko sa unahan. Na puting linya sa kalsada ay nangangahulugang A. Ipinagbabawal ang pag-overtake sa kaliwang bahagi ng kalsada. B. Ipinagbabawal ang pag-overtake sa kanang bahagi ng kalsada. C. Pinahihintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan ng bahagi ng kalsada kung walang panganib. Ang tamang sagot, letter C. Pinahihintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan ng bahagi ng kalsada kung walang panganib. Alin sa mga nabanggit ang hindi nililimitahan ang bilis ng takbo? A. Mga driver na umiiwas mahuli. B. Mga doktor o kanilang driver na tutugon sa emergency. C. Mga driver ng mataas na opisyal ng gobyerno. Ang tamang sagot, letter B. Mga doktor o kanilang driver na tutugon sa emergency. Aling lane ang dapat mong piliin matapos kang lumiko pakanan mula sa intersection patungong one-way street? A. Manatili sa pinakakanang lane. B. Manatili sa pinakaloob na lane. C. Manatili sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Manatili sa pinakakanan na lane. Habang nagmamaneho, gusto mong lumiko pakaliwa sa minor na kalsada, paano ang gagawin mo? A. Manatili sa gitna ng daan. B. Magmabilis na lumipat. C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Ang tamang sagot, letter C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Maaari kang magmaneho sa pathway. A. Kapag walang taong naglalakad ng malapit. B. Papasok sa isang pag-aari. C. Para maka-overtake sa mabagal na daloy ng trapiko. Ang tamang sagot, letter B. Papasok sa isang pag-aari. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal pumarada. B. Bawal mag-overtake ang trailer. C. Linyang naghihiwalay sa magkasalubong na direksyon. Ang tamang sagot, letter C. Linyang naghihiwalay sa magkasalubong na direksyon. Bakit may nakalagay na rumble strips sa mga kalsada? A. Upang matulungan kang mapanatili ang tamang distansya. B. Upang matulungan kang pumili ng tamang lane. C. Upang matawag ang iyong kamalayan sa bilis ng iyong takbo. Ang tamang sagot, letter C. Upang matawag ang iyong kamalayan sa bilis ng iyong takbo. Habang nagmamaneho ay may ginagawang daan, may pansamantala na pinakamataas na limitasyon sa bilis na karatula. Ano ang gagawin mo? A. Sumunod. B. Hindi sumunod. C. Sumunod lang kapag makitid na ang daan. Ang tamang sagot, letter A. Sumunod. Dumating ka sa cross na daan at gusto mong lumiko sa kaliwa at mayroon kang birding arrow na ilaw. Makakatuloy ka ba? A. Oo, makakaliko ka dahil walang ibang sasakyan ang pwedeng pumasok sa sangang daan. B. Hindi. Hindi ka makakaliko maliban na lang kung mayroon kang green left pointing arrow. C. Oo, makakaliko ka sa kaliwa ngunit kailangan mo pa ring magbigay daan sa taong naglalakad at sa trapiko. Ang tamang sagot, letter A. Oo, makakaliko ka dahil walang ibang sasakyan ang pwedeng pumasok sa sangang daan. Ang pangunahing layunin ng pagtingin sa harapan habang nagmamaneho ay A.
Upang tingnan kung may mga traffic enforcers. B. Upang tingnan ang daloy ng trapiko sa unahan at mga pagbabago sa kondisyon ng daan. C. Upang tingnan kung may mga aksidente. Ang tamang sagot, letter B. Upang tingnan ang daloy ng trapiko sa unahan at mga pagbabago sa kondisyon ng daan. Paano mo itinatapon ang langis ng makina ng motorsiklo na gamit na? A. Ito ay itinatapon ng maayos sa pamamagitan ng pagbuhos nito sa sahig. B. Itapon ito ng maayos sa pamamagitan ng pagdala sa mga oil change facilities. C. Itapon ito ng maayos sa pamamagitan ng paglagay nito sa iyong basurahan. Ang tamang sagot, letter B. Itapon ito ng maayos sa pamamagitan ng pagdala sa mga oil change facilities. Sa gabi, may nakita kang taong naglalakad na nakasuot na nagre-reflection na damit at may dalang matingkad na pulang ilaw. Ano ang ibig sabihin nito? A. Papalapit ka sa accident black spot. B. Papalapit ka sa ginagawang kalsada. C. Papalapit ka sa organisadong paglalakad. Ang tamang sagot, letter C. Papalapit ka sa organisadong paglalakad. Bilang isang driver, ikaw ay higit na makakadulot ng pinsala sa kapaligiran sa pamamagitan ng A. Pagpapatakbo ng matulin. B. Pumili ng sasakyan na matipid sa gasolina. C. Regular na pagpapatingin at pagpapamintena ng iyong sasakyan. Ang tamang sagot, letter A. Pagpapatakbo ng matulin. Kapag ang paglabag sa Republic Act No. 10666 sa Safety Children Aboard Motorcycle ay nagresulta sa kamatayan o pinsala, ano ang ipapataw na parusa sa motorcycle rider or operator nito? A. 1 taon na pagkakakulong na walang ibibigay na pagkiling ayon sa Reverse Penal Code 1. B. 6 na buwang pagkakakulong. C. 5 buwan na pagkakakulong. Ang tamang sagot, letter A. 1 taon na pagkakakulong na walang ibibigay na pagkiling ayon sa Reverse Penal Code 1. Ayon sa Republic Act 4136, anong bahagi ng sasakyan ang ipinagbabawal na putulin o tanggalin? A. Kable ng preno. B. Accelerator cable. C. Muffler. Ang tamang sagot, letter C. Muffler. Maaari ka bang manatili sa loob ng intersection? A. Kung ang ilaw pantrapiko ay kulay pula. B. Kung ikaw ay nakatigil. C. Hindi maaari. Ang intersection ay nararapat na maluwag sa lahat ng oras. Ang tamang sagot, letter C. Hindi maaari. Ang intersection ay nararapat na maluwag sa lahat ng oras. Lumapit ka sa isang intersection na may isang hanay na mga signal ng trapiko. Ang mga signal ay blanko. Ano ang dapat mong gawin? A. Ituring ang mga intersection na mayroon pa ring palatandaan ng stop sa lahat ng direksyon. B. Huminto sa intersection na parang mayroon kang isang pulang ilaw. C. Pabagalin at maghanda upang magbigay daan sa anumang trapiko sa unahan. Ang tamang sagot, letter A. Ituring ang mga interseksyon na mayroon pa ring mga palatandaan ng stop sa lahat ng direksyon. Paano mo maiiwasan ang maaksayang paggamit ng gasolina? A. Punuin ng gasolina ang saddle at top box. B. Bihira lamang napatingnan ang kondisyon ng sasakyan. C. Napapatingnan ng wasto at napapanatili ang kondisyon ng sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Napapatingnan ng wasto at napapanatili ang kondisyon ng sasakyan. Hindi maaaring pumarada o huminto ang driver sa tabi ng kalsada na may nakasulat na stop kung ito ay sakop ng A. 3 metro. B. 5 metro. C. 6 na metro. Ang tamang sagot, letter C. 6 na metro. Ang yellow box pavement marking ay pinipinta sa loob ng intersection na walang sasakyan ang A. Pinahihintulutang dumaan.
B. Pinahihintulutang bumusina. C. Pinahihintulutang huminto. Ang tamang sagot letter C. Pinahihintulutang huminto. Ano ang pinakamainam na paraan sa pagbibigay ng karapatang dumaan? A. Pagbibigay ng daan. B. Pagpapabilis ng pag-andar. C. Ang anumang dumating ang unang pagbigyan. Ang tamang sagot letter A. Pagbibigay ng daan. Ano ang pinakamabuting gawin kung ikaw ay iniimbitahan sa hapunan at alam mong ikaw ay magmamaneho pa uwi? A. Kumain ng mainit na pagkain at uminom ng alak. B. Iwasang paghalu-haluin ang mga alak na iinumin. C. Huwag uminom ng anumang alak. Ang tamang sagot letter C. Huwag uminom ng anumang alak. Kailan mo dapat tingnan ang level ng langis ng makina ng sasakyan? A. Kapag mainit ang makina. B. Kapag umaandar ang makina. C. Kapag malamig na ang makina. Ang tamang sagot letter C. Kapag malamig na ang makina. Kung ikaw ay nasa ilalim ng impluwensya ng inuming nakakalasing habang nagmamaneho, malamang na ikaw ay A. Makakapagdesisyon ng mahusay. B. Makakapag-isip ng mas mahusay. C. Mabagal ang reaksyon. Ang tamang sagot letter C. Mabagal ang reaksyon. Ano ang isinasaad sa batas na dapat mong sundin kapag papalapit sa isang intersection na may isang stop sign? A. Magbigay ng daan kung kinakailangan sa mga sasakyang papalapit mula kaliwa hanggang kanan. B. Itigil at magpatuloy kapag ligtas na gawin ito. C. Pabagalin ang sasakyan at magpatuloy kapag ligtas na gawin ito. Ang tamang sagot letter B. Itigil at magpatuloy kapag ligtas na gawin ito. Alin ang tamang pagkakasunod-sunod ng traffic light? A. Pula birdie, dilaw birdie, birdie pula. B. Pula birdie, dilaw pula, pula dilaw. C. Pula birdie, dilaw pula, birdie dilaw. Ang tamang sagot letter C. Pula birdie, dilaw pula, birdie dilaw. Mas delikado na lumiko sa kaliwa kesa lumiko sa kanan dahil A. Ang kalsada ay may mas madaming linya. B. Mas mabilis ang mga sasakyan mula sa kaliwa. C. Kailangan mong maging maingat sa mga sasakyang galing sa kaliwa o kanan na parte ng daan. Ang tamang sagot letter B. Mas mabilis ang sasakyan mula sa kaliwa. Higit na mapanganib lumiko sa kaliwa kaysa sa kanan dahil A. Higit na maraming daanan o lane ang kalsada. B. Ang sasakyang galing sa kabilang direksyon ay higit na mabilis. C. Higit na maraming nagtitinda sa kanang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot letter B. Ang sasakyang galing sa kabilang direksyon ay higit na mabilis. Saan hindi maaring magparada ng sasakyan? A. 7 metro mula sa intersection. B. 6 na metro mula sa intersection. C. 8 metro mula sa intersection. Ang tamang sagot letter B. 6 na metro mula sa intersection. Ang asul na traffic sign ay may nakasulat na 6 na kilometro kada oras. Ano ang gagawin mo? A. Magmaneho sa maximum na bilis na 6 na kilometro kada oras. B. Magmaneho sa minimum na bilis na 6 na kilometro kada oras. C. Magmaneho ng 60 minuto kada kilometro. Ang tamang sagot letter B. Magmaneho sa minimum na bilis na 60 kilometro kada oras. Upang makapagmaneho sa kalsada, kinakailangan nakahanda ang mga ganitong dokumento. A. Lisensya at rehistro ng sasakyan ng driver. B. Valid na lisensya ng driver, sertipiko ng pagrehistro at kasalukuyang opisyal na resibo ng sasakyan. C. Sertipiko ng public convenience.
Ang tamang sagot letter B, valid na lisensya ng driver, sertipiko ng rehistro, at kasalukuyang opisyal na resibo ng sasakyan. Ang U-turn ay ginagamit upang lumipat sa kabilang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang hindi pinahihintulutan? A. Pag-U-turn sa pandalawahang daanan na hinahati ng putol-putol na puting linya. B. Pag-U-turn ayon sa patnubay ng traffic enforcer. C. Pag-U-turn sa lane na may dalawang dobling buong guhit na dilaw. Ang tamang sagot letter C, pag-U-turn sa lane na may dobling buong guhit na dilaw. Ang paglagpas sa bilis ng limitasyon ng pagmamaneho ay A. Pinapayagan lamang kapag lumagpas sa isa pang sasakyan. B. Pinapayagan lamang kapag ang iba pang mga sasakyan ay mas mabilis kaysa sa limitasyon ng bilis sa pagmamaneho. C. Hindi pinahihintulutan ng legal. Ang tamang sagot letter C, hindi pinahihintulutan ng legal. Kapag papalapit sa interseksyong may karatulang nagsasabing magpadaan o yield, kailangang A. Minto bago pumasok sa intersection. B. Bagalan ang takbo pagkatapos ay pumasok sa intersection kung ligtas. C. Pumasok agad sa intersection. Ang tamang sagot letter B, bagalan ang takbo pagkatapos ay pumasok sa intersection kung ligtas. Ang mga signs na bilog, nakabaliktad na tatsulok o octagon at may pulang kulay na hangganan o red-colored border ay tinatawag na A. Mga palatandaan ng regulasyon. B. Mga warning signs. C. Palatandaan na nagbibigay kaalaman. Ang tamang sagot letter A, mga palatandaan ng regulasyon. Ano ang ibig sabihin ng sinyas trapiko na ito? A. One way. B. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. C. Pagtatapos ng kalsada sa unahan. Ang tamang sagot letter A, one way. Kapag naunahan ka ng kotse, ano ang dapat mong gawin? A. Dagdagan ang bilis upang hindi maabutan. B. Manatili sa kasalukuyang bilis. C. Pindutin ang preno at hayaan ng mauna ang sasakyan. Ang tamang sagot letter B. Manatili sa kasalukuyang bilis. Ano ang dapat mong gawin kung basa ang kalsada? A. Bilisan pa ang takbo. B. Magpatuloy sa pagliko-liko. C. Bagalan ang takbo. Ang tamang sagot letter C, bagalan ang takbo. Ang mga sumasakay sa motorsiklo ay dapat may pangangalaga at maingat. Dapat silang magsuot ng A. Mga helmet na pang-construction. B. Mga crash helmet. C. Sombrero ng pulisman o guantes. Ang tamang sagot letter B, mga crash helmet. Kailan legal na gamitin ang balikat ng kalsada para sa dumadaan na ibang sasakyan? A. Kapag ang sasakyan sa harap mo ay lumilikong pakanan. B. Kapag ang sasakyan sa harap mo ay lumilikong pakaliwa. C. Hindi pinahintulutang dumaan gamit ang balikat ng kalsada. Ang tamang sagot letter C. Hindi ka pinahintulutang dumaan gamit ang balikat ng kalsada. May naghihintay na makatawid sa tawiran ng taong naglalakad. Nakatayo pa sila sa may semento. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan bago sila makapunta sa tawiran. B. Huminto, hayaan sila makatawid, maghintay. C. Huwag pansinin ang mga ito habang sila ay nasa bangketa pa. Ang tamang sagot letter B. Huminto, hayaan silang makatawid, maghintay. Ano ang dapat mong gawin bago bumago ng daanan? A. Gumawa ng signal. B. Suriin ang trapiko sa unahan. C. Suriin sa salamin kung may trapiko sa likod. Ang tamang sagot letter A. Gumawa ng signal. Nais mong kumaliwa sa crossing na may birding ilaw na nakaturo pakaliwa. Maaari ka pa rin bang magpatuloy? A. Oo, maaari kang lumiko pakaliwa.
B. Hindi ka maaring lumiko pakaliwa. C. Hindi. Maghintay hanggang sa maging dilaw ang ilaw pantrapiko. Ang tamang sagot, letter A. Oo, maaari kang lumiko pakaliwa. Ang road rage ay marahas na galit, sanhi ng stress at pagkabiko sa pagmamaneho ng sasakyang dimotor sa mahirap na kalagayan, lalo na kung ang driver ay nakaranas ng A. Matinding traffic o gridlock. B. Kaligayahan at kagalingan. C. Maluwag na daloy ng mga sasakyan sa daan na karaniwang maraming dumadaang sasakyan. Ang tamang sagot, letter A. Matinding traffic o gridlock. Ang ibig sabihin ng sign ng trapiko sa kalsada na yield the right way ay A. Baliktad na tatsulok. B. Patayong tatsulok. C. Pahiga na tatsulok. Ang tamang sagot, letter A. Baliktad na tatsulok. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay umiinom ng gamot na maaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. B. Magmaneho lamang kung may kasamang lisensyadong driver. C. Limitahan ang pagmamaneho sa umaga. Ang tamang sagot, letter A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. Kapag lumiko mula sa isang intersection papunta sa one-way na kalye, alin ang linya na dapat mong piliin? A. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kanang linya. B. Kapag lumiko pa kanan, manatili sa pinakaloob na daan. C. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kaliwang linya. Ang tamang sagot, letter A. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kanang linya. Kapag lumiliko sa kanan, dapat mong A. Manatili sa iyong linya sa kaisignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 30 metro bago gawin ang pagliko. B. Manatili sa kaliwang linya ng daan sa kaisignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 15 metro bago gawin ang pagliko. C. Manatili sa kanang linya ng daan sa kaisignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 15 metro bago gawin ang pagliko. Ang tamang sagot, letter A. Manatili sa iyong linya sa kaisignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 30 metro bago mo gawin ang pagliko. Sa basang daan, dapat kang A. Patuloy sa paggewang. B. Magmabagal. C. Dagdagan ang iyong bilis. Ang tamang sagot, letter B. Magmabagal. Kapag papalapit sa kurbada o palikong bahagi ng highway, dapat A. Bagalan ang takbo bago lumiko. B. Bilisan ang takbo habang paliko. C. Biglang magpreno habang lumiliko. Ang tamang sagot, letter A. Bagalan ang takbo bago lumiko. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. B. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. C. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. Ang tamang sagot, letter A. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Tama ba na ang mga direksyon na ibinibigay ng traffic enforcers ay naaayon sa traffic sign, traffic signals at pavement markings? A. Mali. B. Tama. C. Tama, pasubaling ang traffic enforcers ay may ranggo. Ang tamang sagot, letter B. Tama. Nagpaplano ka ng mahabang paglalakbay. Kailangan mo bang magplano ng mga pagpapahinga? A. Hindi. Hindi ka masyadong mapapagod kapag nakarating ka agad. B. Hindi. Pagpapagasolina lamang ang kailangan. C. Oo, makakatulong ito sa iyong konsentrasyon. Ang tamang sagot, letter C. Oo, makakatulong ito sa konsentrasyon. Sino ang may prioridad sa intersection kung may dalawang sasakyan na dumating ng sabay sa 90-degree na posisyon? A. Ang sasakyang nasa kaliwa ang may prioridad. B. May prioridad ang higit na malaking sasakyan. C.
Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Ang tamang sagot letter C. Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Ayon sa Republic Act 4136, ang Student Driver's Permit ay maaring ibigay sa mga may malulusog na pangangatawan at pag-iisip at dapat ay hindi bababa sa edad na A. 16 na taong gulang, B. 18 taong gulang, C. 20 taong gulang. Ang tamang sagot letter A. 16 na taong gulang. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Huminto bago dumating sa stoplight. B. Magpatuloy sa pagmamaneho kung walang sagabal. C. Huminto kapag inatasan ng enforcer. Ang tamang sagot letter A. Huminto bago dumating sa stoplight.